Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Sa pagpunta po natin ngayong gabi dito, gaya po ng prayer ni Pastora Irene, gusto ko lang din pong i-emphasize yung we have thousands reasons of joy para ipagdiwang ang presensya ng Diyos sa oras na ito. Purihin po natin ang ating Panginoon. Lord, we glorify you, we worship you, Father God. Lord, come into our hearts, O God. Let your presence be, Father God, be our strength, Lord God. We want to see you right now, Lord. We want to feel you. You are our desire, O God. And tonight, we will give our best offering to our Lord. Hallelujah! My hiding place, my
worship our God, to feel His presence. Na makakapagpuno, Panginoon, ng kahit
Lord, as you call us in your presence, Lord, and in your kingdom, O God. Handa po kami, Lord God, na magpagamit sa iyo, Father God. We are ready, Lord, and we trust in you, Father God. Let's sing this chorus one more time. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. To the potter's hand. Hallelujah, Father God. Lord, it's you from the beginning, O God. And it's still you, Father God. Lord, all throughout our lives. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy ka po naming pupurihin ngayong gabi. In Jesus' name, we praise you. Amen. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Kahit na konti po tayo, bawat isa po, kumbaga, mahalaga po sa Panginoon. Amen? So, palapakan po natin yung Panginoon. Bago po tayo mag-start, tayo po muna manalangin. Lord, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Wala pong makapipigil sa mensahe mo ngayong gabi. At salamat, Panginoon, sapagkat pinag-isa niyo po ang inyong mga anak ko pang magpuri, magpasalamat, matuto, lumago, at magpagamit sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso sa iyong salita. At kung ano man po ang aming pong papag-aaralan ngayong gabi, dalangin ko po na maging buhay po sa aming puso, may sa pamuhay po namin at may sa pamahagi po namin sa iba. Lord, panalangin po namin ang aming mga kapatiran na hindi po namin nakasama sa gabing ito. Ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, Panginoon. At we're looking for, Father God, na makasama po namin sila sa darating pang mga araw, Panginoon. Lord, basbasan niyo po ang salita na marinig po namin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So, ngayong gabi po ay gusto ko pong i-partially wrap. No? Kumbaga, meron pa po tayong last chapter na pag-usapan supposedly ngayon po. Pero dahil po may karamdaman po si Kevin ngayon, so ako, irarap po muna partially. Yun pong napag-aralan po natin sa origin. Amen? Nung umpisa po, nung origin, sino po yung mga nandito? Umpisa pa lang. Amen. So parang it took us, 1 year mahigit nung pinag-usapan po natin simula po doon sa creation hanggang sa pagtatapos. No? Kaya I pray po na hindi po nasayang yung pag-aaral po natin. Napakahalaga po nito no? Kasi kumbaga po sa pagpapatayo ng building, ang pinaka-importante ay yung pundasyon.
No? So yung pundasyon po ng salita ng Panginoon ay doon po natin makikita yan, siyempre sa unang libro ng Biblia. So I want to partially wrap our series Origin. Simula po sa panahon nung ginamit po ng Diyos si Abraham hanggang sa paggamit ng Panginoon kay Joseph para sa kanyang purpose, no? At dito po sa pag-aaral po natin sa Origin, ang isa sa nag-stand out po sa akin ay yung kanilang mission at yung kanilang buhay. No? Kung paano po sila tinawag ng Panginoon, kung paano po sila dumaan sa mga pagsubok at hamon, kung saan po nila tapat na sumunod sa Panginoon at nagpatuloy sila despite doon sa hardship na pinagdaanan po nila, to the point na napagtagumpayan po nila yung purpose ng Lord sa kanilang buhay. So, from the time of Abraham to the time of Joseph, makikita po natin merong journey. No? Iba't ibang klaseng journey, may failures, may victories, pero lahat po yan ay inadya o inalaw ng Panginoon with a purpose. No? Sabi po natin, purpose. So very important po, even in our life, no, kung titingnan po natin yung pag-aaral po natin ng Origin, magre-reflect din po ito sa journey natin sa buhay. No? Nung pagkakapanganak po sa atin, yung pagtawag sa atin bilang mananampalataya, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagdaan natin sa mga pagsubok ng buhay, na to the point na minsan akala natin bumagsak na tayo, o iba naman talagang bumagsak ng lamig, nawala sa Panginoon, nag-wander. Pero kung titingnan po natin, hindi bumitaw ang Diyos sa buhay din po natin. Amen? Kaya hanggang ngayon nandito po tayo, still standing. Patuloy na lumalago, patuloy na tumatatag, patuloy na naglilingkod, at hindi pa tapos yung buhay po natin. No? Kaya po, ang importante na makita po natin sa buhay po natin is kumikilos ang Diyos. No? Sa ups and downs po natin, ang Diyos ay kumikilos. Pero isang bagay lang po nag-stand out sa akin, doon po sa kanilang mission at sa kanilang buhay. No? Ano po yung nag-stand out sa akin? Sila po ay nag-persevere. No? Ano ibig sabihin ng nag-persevere? Yung nagpatuloy, hindi nag-give up, no? At ipinagpatuloy yung purpose ng Diyos para sa kanila. No? Sa una, hindi nila maintindihan, pero kalaunan, doon nila na-realize na, kaya pala dumaan ako sa mga, sa journey na ito, ay kasi meron pong pinapagawa ang Panginoon, hindi lamang sa Kanya, kung hindi para sa mga taong na-impluensyahan ng mga men of God. No? Marami po, no? yung simula kay Abraham hanggang kay Joseph. So they persevered, no? They continued their effort to achieve. No? Hindi naman po sila nagpatuloy para mag-expect ng defeat. Kung hindi nagpatuloy sila because they're expecting victory that comes from God. No? Even when it is hard, no, or takes a long time, doon sa purpose ng Lord sa kanila, hindi po sila nag-give up. No? Lahat po ng men of God na ginamit ng Panginoon, dito po sa series po natin Origin, they work hard, no? And they have been strong hanggang sa kadulo-dulo na ng purpose nila sa Panginoon. So, ngayong gabi po, I want to start off with two very important passages in the scripture. Ang una po, makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi po rito, so my dear brothers and sisters, stand strong. Sabi po natin, stand strong. Don't let anything change you. Always give yourself fully to the work of the Lord. You know that your work in the Lord is never wasted. No? Siguro kung titingnan po natin yung scripture na ito at i-apply po natin ito sa Old Testament, sa Origin, makikita po natin ito yung kumilos
doon sa buhay ng mga ginamit ng Diyos. Amen? So doon, yung kahit na po sa tingin nila, hindi nila kaya, kahit na sa tingin nila, hindi sila capable, nagpatuloy sila, naging matatag sila sa tawag ng Diyos, kaya napagtagumpayan nila yung purpose ng Diyos para sa kanilang buhay, no? To stand strong, no? At nangyari din po sa buhay din po nila na hindi po sila nagpatinag, no? Kahit na ano po yung nangyari sa kanilang buhay, kahit na ano po yung mga distraction, no? Hindi po sila nagpatinag bagkus i-fix nila yung kanilang puso at isip sa Panginoon at sa purpose ng Panginoon para sa kanila, no? Hindi po sila nagpatinag, no? At ipinakita rin po nila na ibinigay po nila yung kanilang sarili sa gawain ng Diyos para sa kanila, no? Bakit, no? Sapagkat lahat ng pangako ng Diyos sa kanila nung tinawag po sila ay mangyayari. At lahat ng ginawa nila ay hindi masasayang. Amen? At yung pangalawa po na verse na gusto kong panghawakan po natin, base po sa may origin series po natin, na that we must not get tired of doing good. Kahit na po walang nag-appreciate, kahit wala pong pumapansin sa'yo, kahit na walang significance yung ginagawa mo sa kanila, ang sabi po, huwag po tayong maghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ang panahon, tayo po ay aani ng buhay na walang hanggan sa tamang panahon kung hindi po tayo mag-give up. No? Very important po yan. Ako po, lagi ko pong nire-remind yung sarili ko na kahit na ano yung mangyari, no? Halimbawa sa church po natin, sa bawat isa po sa atin, no, bilang mananampalataya, kahit ano po mangyari, hindi tayo bibigay sa Panginoon. Amen? At na-realize ko mga kapatid, no, yung series po natin itong buwan ng August. Ano yung series po natin? Faithful until the end, no? Doon ko na-realize, habang pinag-aaralan ko po itong message na ito, doon ko na-realize na naakma po siya doon po sa origin, series po natin, na magtatapos din ng month of August. No? That these men of God na ginamit ng Panginoon, they were faithful until the end. Nakita pa natin? They were faithful until the end, doon sa calling po ng Diyos para sa kanila. No? If you will look closely, kung paano po ginamit, kung paano po nag-react yung mga men of God, no? Nung tinawag po sila ng Panginoon, mapapansin po natin, na madidiscover po natin, that at first, they were not sure, no? Doon po sa calling, di ba? Si Moses, nagtataka siya. Si Abraham, nagtataka siya. Bakit siya? Hindi naman siya marunong magsalita. Si Moses, ganun din. Hindi siya marunong makipag-usap sa mga sa tao. Lahat po, no? And even sa dulo po si Joseph, hindi rin siya sure una no? But they obeyed later on. Bakit? Kasi po, ang maganda po nung araw ay yung Panginoon po is direktang nakikipag-usap, no, sa Kanya. Pero maganda rin po ngayon. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Amen? Pero dun po sa panahon na yaon, makikita po natin yung talagang actual na galaw ng Diyos every time na meron po silang journey na nilalakad, no? They obeyed later, no? On the road of obedience, they encountered hardship, difficulties, and struggle. But at the end, they were able to persevere and fulfill their calling in life. No? Yun po yung pinakamahalaga It doesn't matter how we start, but what matter is how we finish. Amen? Minsan we started, kumbaga weak, no? Di natin alam kung saan ang direksyon. Pero ang importante rito, we reach the goal, no, set before us. So, ang question ko po ngayong gabi, nakaramdam na ba kayo ng parang gusto nyo nang mag-give up sa buhay na itinalaga sa iyo ng Diyos?
Or dumating na ba sa iyo yung pagkakataon na parang gusto mo nang bumitaw sa ministry, o kaya bumitaw sa relationship mo sa kapwa Kristiyano, no? Hindi, parang pakiramdam mo hindi mo na siya kaya, no? Maaring ito ay sa ministry natin, sa relationship, or sa isang bahagi ng buhay natin, no? Nakaramdam na ba tayo? Ako po, no, bilang mananampalataya, bilang pastor, no, dumating ako sa point na dumaan din po ako sa ganon, no? Lalo-lalo na habang tumatagal ang buhay. Even this year, no, ay naka-experience po ako ng hardship and struggle to the point na parang gusto kong give up. No, talagang hindi po tayo exempted. Or gusto mo bang tumigil o gusto mo na tumigil dahil mabagal ang pag-usad ng buhay mo? Even in our career, no? Yung ating buhay physical, di ba? Ang tagal mo nang nagtatrabaho, ang tagal-tagal mo nang sa kumpanya, pero hanggang ngayon nandun ka pa rin sa posisyon na yon. O kaya ang tagal mo na sa school, pero walang na-achieve, no? Kumbaga, katulad po ni Winston Churchill, yung second year high school niya, no? Dinaanan niya ito ng 3 taon. No? Bakit? Lagi po siya bumabagsak. Sang subject, English. Pero English man siya, taga-England siya. Amen? So dumaan na ba tayo sa gano'n, no? Na parang wala tayong nararating, at dumadating sa point na tayo po'y napapagod, no? Worn out, exhausted, frustrated. No? Ako po, nangyari pa rin sa akin yung mga bagay na gano'n. So, timing po itong message na ito because gusto ko pong i-encourage kayo to persevere. No? Sabihin po natin, persevere. Okay? Sa lahat ng mga men of God na napag-usapan natin sa Origin Series, gusto kong ihambing yung buhay po nila at yung karanasan nila sa buhay po ni Prophet Jeremiah. No? Actually, nung binabasa ko po yung buhay ni Prophet Jeremiah, halos the same thing, yung mga pinagdaanan ng mga men of God. Amen? Dumating sa point na nag-struggle din, yung tinawag po si Jeremiah, tapos nag-struggle din siya, nagpatuloy siya to the point na napagtagumpayan niya yung kanyang journey sa Panginoon. No? He is a man who persevered even when he feel like giving up. No? Siguro, talaga ba? No? Si Jeremiah dumating sa point na nag-give up. Yes. Mamaya, i-share ko po sa inyo. So, ang goal ko po ngayong gabi ay 2. Okay? Number 1, may taas yung Diyos. No? Kung ano man po yung pag-aaralan po natin ngayong gabi, it is not about the person. It is about what God did to that person, to that situation, and the victory na binigay ng Panginoon sa kanila. Una po yun, no? To give God the glory, maitaas ng Panginoon. At pangalawa, ay para makatulong sa bawat isa sa atin na nakakaramdam na parang gusto niya na mag-give up sa ano man ang kinakaharap niya sa buhay. No? Para makapag-encourage sa mga nahihirapang mamuhay bilang mananampalataya. Sino po dito, mga kapatid, na dumadaan sa mga hardship ng buhay? Or for a time, ako po even today, I still experience hardship. I still experience struggle. Kaya nga nung pinag-aaralan ko po ito, nakatulong siya sa akin. No? Maybe siguro sa relationship natin. Pero ang pinaka-importante dito gusto kong i-address sa inyo, yung tinatawag doon po sa spiritual area ng buhay natin. No? Very, very vocal po ako sa inyo, no? Na lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi po maganda sa isang mananampalataya na umaatid ng church, pero yung kanyang spirito wala sa church. No? Pumupunta tayo sa church kasi duty lang, pero hindi siya commitment. No? Sabi ko last time sa mga pagtuturo po natin, hindi
gusto ng Panginoon ang isang mananampalatayang volunteer. Ang gusto ng Panginoon, committed. No? Anong difference ng volunteer at committed? Yung volunteer, anytime pwede ka mag-quit. Naintindihan natin? Anytime pwede mo sabihin, out muna ako. Or may gagawin ako. Anytime you can replace kung ano po yung ginagawa nyo sa church. Kasi volunteer lang ako eh. No? At ang misconception natin sa volunteer, hindi siya paid. Tama? So pag sinabi natin hindi paid, hindi mo ako pwedeng diktahan, pastor. No? Kikilos lang ako kung available ako, pero pagka hindi ako available, hindi naman ako committed volunteer ako. Ngayon, ano yung diferensya niya sa committed? Yung committed, mga kapatid, ang focus dito is meron kang binitawang commitment sa Diyos, no? Through His church. So, ang ibig sabihin, pag sinabi natin committed tayo, ibig sabihin nun, wala pong atrasan. No? Lahat po ng ginagawa po natin sa church ay ikinukommit natin sa Diyos. Amen? So ako, inaalis ko lagi sa isip ko, sa puso ko, o sa definition ng yung salitang volunteer sa mga workers. No, we are not volunteers. No, we are committed to do something for God. Just the same doon sa mga men of God na napag-aralan po natin sa origin, they were committed. No? Hindi po sila nag-volunteer. Hindi po ito volunteer. Nag-commit sila. Kasi pag nag-commit sila, dapat po, even today, no, sa atin, pag nag-commit po tayo, dapat tapusin natin. Amen? Lahat po ng mga men of God at that time ay tinapos po nila, no, yung kanilang commitment ayon sa panuntunan at patakaran ng Panginoon. Pastor, how did they finish the race, no? Iba-iba po no? Siyempre, ang end ano niyan, namatay sila, but still they are with the Lord. Amen? They are with the Lord. So para may encourage po tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. So, ano po yung nangyari sa buhay ni Prophet Jeremiah na pwede po natin in-compare sa journey ng mga men of God sa Origin series, no? So it was during the time when God's people are living really bad, no? Nagre-rebelde sila, no? Rebelling and living totally against God, no? Ito po yung kalalagayan ng mga Israelita noon. Naghati po yung yung bayan ng Diyos Israel at Judah. Naalala niyo po yung isang series ni Kevin na naghiwalay sila, no? So yung Israel at yung bayang Israel at yung bayan ng Judah, no? At pareho po sila, they are rebelling against God. Pakinggan niyo maigi. They are rebelling against God. They are living in a bad way. At they are living totally against God. At dito po, ginamit ng Panginoon si Jeremiah significantly, specifically. Okay? So, ibig sabihin, may problema yung bayan at tinawag ng Panginoon si Jeremiah para ayusin ito. Okay? So, just like the men of God in the Origin series, it was a top mission. It was a top mission for Jeremiah. Kaya meron pong tendency o may pagkakataon na si Jeremiah parang gusto niya mag-give up o mag-quit dun sa calling na yon. Same thing with us, mga kapatid. No? Dumadaan tayo sa mga sitwasyon na nag-i-struggle tayo to the point na parang gusto nating mag-give up. Tama? Sa church, no? Minsan di tayo napapansin, or minsan sa church magulo, hindi natin makita yung presensya ng Panginoon kasi walang unity, etc. To the point na iniisip natin, latas may iba pang mga umaalis. So, to the point na isipin natin parang gusto ko na lang umattend o lumipat ng church, no?
Yun po yung kalalagayan noon, kung kaya tinawag ng Panginoon si Jeremiah para ayusin ito. Pero gusto kong malaman ng bawat isa na maraming dahilan o maraming reason para mag-give up tayo. O maraming reason para mag-give up si Jeremiah. At nagkaroon ng maraming reason kung bakit yung mga men of God dumating sa point na parang ayaw na nilang ituloy yung calling nila sa Panginoon. So, based on the life of Jeremiah, the first and the main reason kung bakit siya nakakaramdaman ng pag-give up ay ang tao. Amen? Ang unang-unang reason kung bakit minsan nakakaramdam tayo, or even si Jeremiah, isang reason kung bakit nakakaramdam siya ng discouragement to the point na gusto niya mag-give up is yung taong inassign sa kanya ng Diyos. No? Sabi po sa may Jeremiah chapter 3, verse 8 to 9, sabi po rito, Israel, ang Diyos ang nagsasabi rito, Israel was not faithful to me as she served other gods. No? So I sent her away, like a husband may send his wife away if she is not faithful to him. Parang dinivorce ng Panginoon yung Israel. And Judah, sabi rito, her sister, sa ibang version, so what happened to Israel nung dinisiplin ng Panginoon yung Israel, but she was not afraid. Hindi raw po siya natakot yung bayan ng Huda, no? Like a prostitute, she also went to find other gods that she could serve. No? She was not ashamed of what she was doing. She worshiped idols made of wood and stone. She made the land unclean because she was not faithful to me. So ito yung sitwasyon po ng bayan ng Israel at ang bayan ng Judah, no? Na sabi po sa ibang version is taksil, no? Sapagkat they worship other gods, no? At to the point na even yung mga taga-Judah na mas worse pa yung ginawa nila kaysa sa bayan ng Israel. Ano ginawa nila? They even sacrificed their children, no? Inoffer nila burnt offering yung mga anak po nila sa mga idols, no? At ang malala pa rito, mga kapatid, the people of Judah pretended to come back to God. So ibig sabihin, namumuhay na sila ng idolatry, namumuhay na sila against God, namumuhay na sila sa hindi kalooban ng Panginoon, pero pumupunta pa raw din po sila sa Diyos, no? Para sumamba, pero nagkukunwari sila, no? Saan natin makikita ito? Sabi po sa verse 10 to 11, at ang pinakamasama pa, sabi po ng Panginoon, hindi taos-pusong bumalik sa akin ang taksil na Huda. No? Pakunwari lang sila na bumabalik sa akin, ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Kasi alam ng Panginoon ang laman ng ating puso. Alam ng Panginoon, basa ng Panginoon ang ating isip, ang ating ginagawa, ang ating intensyon. At siya lang ang pwede magsabi ng nilalaman ng ating puso. No? Even today, mga kapatid, no, pwede tayo nandito no, sa simbahan. At kung titingnan natin yung bawat isa, pwede naman natin masabing they are active. Pero makapagsasabi, ang intention ng puso, Diyos lang. No? Kaya nga sinasabi ko sa mga devotions natin na hindi ka pwedeng humusga sa intensyon ng kapatiran. It is between that person and God. Amen? So sabi dito, ako na nagsasabi sa inyo nito, alam ko na itong mga taong ito ay hindi totoo sa akin. Sabi niya, no? Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, kahit hindi tapat sa akin ng Israel, mas mabuti pa rin siya kaysa sa taksil
na Juda. Ibig sabihin mga kapatid, kung worse na yung ginagawa po ng mga Israelita, bayan ng Israel, mas worse pa yung ginagawa ng bayan ng Juda. No? The people of Judah pretended to come to God. Sabihin, ang pwede ko ma-describe sa panahon natin ngayon, iba yung buhay pag nasa loob ng church at iba rin yung buhay pag nasa labas ng church. Okay? Nakaka-relate tayo mga kapatid. Kaya nga po ang lagi naming sinasabi sa inyo, kung ano yung buhay natin sa espiritu, dapat yun po yung buhay po natin sa physical na buhay. Amen? Yung bang isinasama po natin yung pananampalataya natin kung paano po tayo namumuhay sa labas. Amen? Alam ba ng ibang tao, mananampalataya ka? Alam ba ng ibang tao, worship team ka? Alam ba ng ibang tao, worker ka ng church? No? So, they went, ito po yung ginawa ng Judah, no? They went to the temple, they sang songs, umaawit po sila, tinataas po nila yung mga kamay, nagpupuro sila sa Diyos, and they were even filled with Jeremiah's sermon. No? Kumbaga, punong-puno rin sila. No? Pero, hindi po genuine. Yun po yung puso nila. No? They worship with their lips, but their hearts are far from God. No? Nung pinaprocess ko po yung part na ito, nangyayari po sa church, no? Paano po mangyayari yung they worship with their lips, but their hearts were far from God, no? I think para sa akin nakikita ko to kung ano po yung nagiging bunga ng isang mananampalataya, no? Kumbaga, kung talagang totoo ka, kung talagang totoo ang isang mananampalataya, kung talagang totoo yung kanya pagsamba, kung talagang malapit, no, yung puso mo sa Diyos, merong bunga. Namumunga po tayo, no? Sa tingin ba natin, no, we can steal, commit adultery, lie, worship idols, and then come and stand before God in His temple, no, and sing, tapos babalik ulit tayo sa kasalanan uli, no? Ito yung mga bagay na ginagawa po ng mga tao noon. Kung kaya si Jeremiah po nakaisip po na parang gusto ko na mag-give up, no? Even to us mga kapatid, no, sa ministry po natin sa church, no? Dumating po ako doon sa point na ang tagal-tagal na nating magkakasama, kami ilang taon na kami nagtuturo, no? We are preparing the message 1 week, no? Every week. That time na nag-umpisa po kami sa church na ito, ako lang yung preacher, no? Ako'y nagpe-preach ng Wednesday, ako'y nagpe-preach ng Sunday. Meron pa kaming morning prayer, meron pa kaming mga Bible studies weekly, no? At nakaka-discourage, no? To the point na minsan, yung mga tinuturuan namin, hindi nagbabago, nagsisirian, no? Nag-aaway-away, hindi lumalago, walang bunga. No? So pag ganun po, makakaramdam ka talaga ng discouragement to the point na gusto mo nang mag-quit. No? Even sa atin, mga kapatid, no? Kaya ako sinasabi ito, darating po kayo sa parte na minsan madi-discourage ka because of people. Yung mga taong nakasalamuha mo, tagal-tagal nitong Kristiyano nito, magkasama kami, pero nakikita ko siyang gumagawa ng hindi maganda. So, madi-discourage din tayo. Amen? So, to be honest, mga kapatid, hindi po tayo exempted dito. Maaaring ikaw po yung nadi-discourage or ikaw yung nang-de-discourage. No? Ikaw yung nang-de-discourage. Ganon din ang mga naranasan na mga ginamit ng Diyos noong unang panahon. No? Tao ang dahilan ng Diyos para sa purpose nila. Kung hindi mahal ng Diyos ang sangkatauhan, wala po siyang ipapadalang mga men of God. No? Pero tao din ang dahilan kung bakit parang gusto na nilang mag-give up. Itong mga men of God na ito.
So una po, ang unang dahilan is yung tao. Pangalawa po, yung task, no, yung mission, yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos, no. Si Jeremiah po, meron po siyang napakabigat na task. Meron po siyang napakabigat na mission. Ano po yung mission na ito? To preach a message no one wanted to hear. Mag-preach, ipahayag yung salita ng Diyos na walang gustong makarinig na tao. Ano po yung message na ito? That God was angry. Galit ang Diyos. Yun po yung ipinahayag, no? Just like si Jonah, 'di ba? Sabi po ng Panginoon kay Jonah, punta ka sa Nineveh, no? Sabi mo sa kanila, galit ako. Kung hindi sila magbabago, gugunawin ko sila. So same thing with Jeremiah. Ang message ng Panginoon sa tao is that God was angry, no? His judgment was about to be released because of their sins and rebellion. Okay? Hindi ang mission po ni Jeremiah hindi para kumbaga para sa mga bago, no? Ang kausap niya dito yung bayan ng Diyos. Okay? God repeatedly sent men of God and prophets to warn them because God had compassion. No? Kapag kami warning ang Panginoon through people, through men of God, no? Hindi ibig sabihin yung galit na as in galit, no, ang Diyos, kundi ipinapaalam ng Diyos sa pamamagitan po ng mga men of God yung saloobin ng Diyos sa kanila, no? Masama ang loob ng Panginoon sa kanila, pero kahit na ganong galit ang Diyos sa kanila, hindi pa rin sila binibitawan ng Panginoon. Same thing with us, mga kapatid, no? May mga time na tayo po ay dumadaan sa suffering, no? Not because God allowed it kasi hindi kanya mahal, kundi ginagamit ito ng Panginoon para matuto po tayo doon po sa pinagdadaanan po natin, no? But pero kahit na po may compassion ng Panginoon sa mga tao ng Huda o mga men of or people of Judah, patuloy pa rin ang mga taong ito na tutyain o hindi paniwalaan yung mga messengers of God at nagagalit po sila sa mga salita nila, no? Alam niyo po, si Jeremiah po nag-preach sa mga men of Judah o sa people of Judah for 40 plus years. Na ang message ay pareho, no? Galit ang Diyos, no? Pero may compassion siya. Ginawa po ito ni Judah for 40 years, no? And just imagine yung tiredness, na pagod, yung exhaustion na nangyari sa kanya para isapamuhay niya yung purpose ng Lord para sa kanya. Kaya dumating sa point na sinabi ni Jeremiah itong salita na ito. Sabi po sa may verse 9, ito ba yan? Hindi, wala. Sabi verse 9, sabi po, a message to a prophet, sabi gano'n ni Jeremiah, I am very sad, my heart is broken, all my bones is shaking because of the Lord and His holy words, I like a man who is drunk. No, kasi siyempre, yun lagi, yung kanyang binibigay na message, no? The task, the road God called Jeremiah to walk, no? Naging dahilan po ito para maging exhausted, mapagod po si Jeremiah. The next reason is yung tinatawag nating rejection, no? 40 plus years na nag-preach po si Jeremiah, at wala pong nakinig, no? Wala pong impact yung kanyang message at wala pong buhay na nabago. Okay? Punta ulit tayo sa kasalukuyan, no? Marami mga simbahan
no, siguro maging sa ating simbahan, dumating sa point, no, na preach ng preach yung mga pastors, pero maraming hindi seryoso, no, sa kanila pong pag-attend. Wala pong impact, no, wala pong pagbabago sa buhay po nila, no. At si Jeremiah po, kinakausap niya po rito yung men of God, no, ay yung mga tao ng Diyos. Sabi po sa may verse 16 to 17, ayan, verse 16, sabi ganon, stand, ito po yung instruction stand at the cross and look, ask where the old road is, ask where the good road is, and walk on that road. If you do, you will find the rest for yourself. No? Ito po yung mensahe niya sa mga people of Judah. No? Pero, sabi po ng mga tao, we will not walk on the good road. No? We will not walk on the good road. Ang sabi pa ni Jeremiah, I choose watchmen to watch over you, babantayan kayo. I told them, listen for the sound of the war trumpet. Pero ang sabi po nila, we will not listen. So ano pong rebellion? No, yun po yung nangyayari sa kanila, no? Si Jeremiah po, ayaw niya pong mag-suffer yung mga tao. So he constantly prayed for them. Pero for one time, no, sinabi po ng Diyos sa kanya, wag muna silang ipanalangin. No, sabi po sa Nehemiah verse 14, sabi po rito, pray no more for these people. No? Jeremiah, do not weep or pray for them, for I will not listen to them when they cry out to me in distress. On what situation? Kung bakit hindi po sila papakinggan ng Panginoon? Yung sitwasyon ng rebellion po nila. Even though ang Panginoon po is full of compassion, no? At hindi po niya pababayaan ang bayan ng Huda, pero gusto niya pong turuan. No? Even us, mga kapatid. Oftentimes, meron po tayong prayer unanswered. Not because God do not want to answer God's prayer, but because God wants us to learn something on the process na hindi niya sinasagot yung ating mga panalangin. No? So rejection is enough to make the strongest person want to give up. No? Yung mag-share ka, pero hindi naman nila tinatanggap yung pag-share mo. Yung pag-express mo ng pag-ibig sa kapwa mo kapatiran, pero hindi nila ina-appreciate yung ginagawa po natin. No? For 40 plus years, Jeremiah was preaching a message no one wanted to hear to a people who would not listen. Yung bang tinatawag po nating naririnig ng kabilang tenga at lumalabas sa kabilang tenga. Okay? So next, people want to give up because of hardship. Okay? Ito po yung list ng mga hardship na naramdaman po naranasan po ni Jeremiah. At katulad din po sa atin, pag minsan nagkakaroon po tayo ng persecution o kaya mahirap gawin o kaya mga opposition, minsan yan din po yung dahilan kung bakit po tayo nakakaisip mag-give up. Amen? So, Jeremiah Jeremiah has a lot of reasons to give up. So, the reason that often comes up against us are people, task, rejection, and hardship. Tama po ba yan? Amen? Kung titingnan po natin yung mga men of God na napag-usapan po natin sa origin, ito rin po yung exact same mga points, no, na makikita po natin na naranasan din po nila, no? So, but these are the words of a tired and worn out man of God. Sabi po sa Jeremiah chapter 9 verse 1, sabi po rito, 1 ba yun? Ayun. Kung balunsanan ng tubig ang aking ulo at ang aking mga mata ay bukal ng luha, iiyak ako araw at gabi para sa mga kababayan kong pinatay. Okay? So, pagod na siya. Kumbaga, kahit na 40 plus years with the same preaching, with the same message, no? No one answers, no one responded. So, ito po yung kanyang
heart, no? Ibinibigay niya lang po yung kanyang heart, no? So for some time, Jeremiah was hurting big time, no? But one thing na maganda pa para po kay Jeremiah is that ibinuhos niya po ito lahat sa Diyos, no? The good, the bad, and the ugly. The rejection, opposition, the pain, the suffering, and hated the message for 40 plus years. No? But Jeremiah perseveres. Nagpatuloy pa rin po siya for all those years. No? Kahit na po sa mga moments na to the point na gusto niya pong mag-quit, pero hindi po siya nag-quit, no? Doon po sa kanyang purpose. No? So what is God's message for our origin series? Ano po yung message, no, na makikita po natin dito? Base rin po sa napag-aaralan po natin ngayong gabi. No? Ano yung message? We need to persevere. Magpatuloy, don't stop, don't quit. No? Yung purpose ng Panginoon, pagpatuloy din po natin. No? Why did the man of God in the origin series did not give up? Why did Jeremiah did not give up? Bakit dapat hindi rin po tayo mag-give up? Paano ba nila ginawa ito? Bakit sila nagpatuloy? No? Tatlong bagay po, no, na gusto ko pong i-share sa bawat isa, na katulad po ng na ginawa po ni Jeremiah at iba pang mga men of God, no, na kailangan po natin gawin para mag-persevere. Una po, kailangan po natin malaman yung purpose po natin sa buhay. Bakit po tayo nandito? Bakit po tayo nakakilala sa Panginoon? Bakit po tayo hanggang ngayon patuloy na lumalalim sa pananampalataya? Ano yung purpose ng Panginoon sa iyo? No? Hindi ako naniniwala na dinala ka ng Panginoon sa pananampalatayang ito na wala lang. Aattend ka lang pero wala kang gagawin. No? Wala po sigurong mananatili ang pananampalataya na nakikinig lang. Kung hindi, dapat doer din po tayo doon sa pananampalatayang iyon. No? Know your purpose. No? Meron pong sinulat si Rick Warren na importante po. No? Ang sabi po niya rito, nothing matters more than knowing God's purpose in your life. Walang higit na mas mahalaga na kundi yung malaman yung purpose mo sa buhay. And nothing can compensate for not knowing them. Not success, walang may papantay, sabi rito, no? Not success, wealth, fame, or pleasure, sapagkat kung walang purpose, ang buhay daw po natin ay gumagalaw lang pero walang meaning. Nabubuhay lang daw tayo ng walang meaning. Kumikilos, gumagawa raw po tayo ng walang direksyon. At meron po tayong mga pinagkakaabalahan ng walang dahilan. Yan daw po yung pag wala po tayong purpose. No? Without a purpose, no, life is a trivial, petty, and pointless. Okay? When life has meaning, you can bear almost anything. Pag may meaning tayo, parang sa akin, parang ganito yun eh. Pag nakapokus po tayo sa may finish line, kahit ano po yung mga dadaanan po nating obstruction, no? Pag maganda po yung pananaw natin sa buhay, yung obstruction nito magpapatatag sa atin hanggang makarating tayo doon sa finish line na yon, no? Without meaning, nothing is bearable. Ibig sabihin, kapag ka may purpose ka sa buhay, walang pwedeng pumigil sa'yo para ma-attain o ma-achieve mo yung purpose na yon, no? Ano po yung purpose ni Jeremiah rito, no? Ang sabi po sa may Jeremiah chapter 1 verse 4 to 7, sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po aksidente yung pagkakakilala mo sa Diyos. No? The time na nasa sinapupunan pa lang daw po tayo, no?
darating tayo sa point na makakakilala tayo sa Panginoon. No? At bago kayo sinilang, no, in-appoint or hinirang na kita para maging propeta ng bansa. So kung ano man po yung kalalagayan po natin ngayon, hindi po ito aksidente. No? Musician kayo, mga worship leader, mga backup, no, sa tech, lahat po ng ginagawa po natin ito ay hinirang na po tayo ng Panginoon. Bakit ko nasabi yan, mga kapatid? Kasi isinasapamuhay na po natin. Kaya wag niyo sabihin na hindi naman ako tinawag dito eh. Hindi naman ako tinawag sa pagluluto o paglilinis o pagsusong lead, no? Kung ano man yung ginagawa natin sa church, no? Ito po ay itinakda ng Panginoon, no? Kasi kumilos po tayo or nag-step of faith po tayo sa kanya, no? Verse 6, sabi po rito, sumagot ako, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita dahil bata pa ako, no? Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, wag mong sabihing bata ka pa. Ibig sabihin, kung talagang gusto mong magpagamit sa Panginoon, walang imposible. No? Hindi kabataan, hindi kakulangan, no? Kundi, it is because of God. No? Yung intention po makapaglingkod sa Kanya. Kinakailangan pumunta ka saan man kita suguin at sabihin ang anumang ipinasasabi ko sa iyo. Meaning, you obey. No? Pag tinawag tayo ng Panginoon, sundin po natin siya. So Jeremiah and the other men of God, no, ang purpose po nila ay to speak for God. Maski sa atin mga kapatid, ang purpose po natin is to speak for God. Meaning, kahit na po hindi po kayo ang preacher, hindi po kayo nagtuturo, pero sa pamamagitan ng isang binagong buhay, testimony, may ipinakikita mo po ito sa ibang tao, no? Sa pamamagitan po ng pagkilos po natin. Kaya nga sabi nga sa isang kasabihan, you may be the only Bible somebody can read. Ibig sabihin, kahit hindi ka nagsasalita, pero sa pamamagitan ng pagkilos mo, no, malalaman po nila ang Panginoon o makikilala po nila ang Panginoon. So, una po is yung dapat ma-identify po natin yung purpose po natin. Sila po, na-identify po nila yung purpose nila. Dapat tayo po, ma-identify po natin yung purpose po natin. Pangalawa, ay maging hopeful po tayo. No? Hopeful, nasabing ganun, and yung mga bagay na ginagawa daw po natin, hindi po masasayang. Amen? So, Jeremiah and the other men of God, no, was confident that God will one day come and rescue them. No? It gave them strength even in the face of rejection, people, and hardship. Ibig sabihin mga kapatid, pag dinala ka ng Panginoon, pag ginamit ka ng Panginoon, o kaya sa buhay po natin bilang mananampalataya, tandaan po natin na kung dinala tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon, aalisin din po tayo niya doon. Amen? So, ang sabi po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you hope and the future. No? Alam nila yung destruction ay hindi plano ng Diyos para sa kanila. Even in the midst of their sin, idolatry, and rebellion ng mga people of God, no? God's plan was still to prosper them and not to harm them and give them hope and a future. No? Jeremiah gave hope regarding his people. Sabi po niya sa may 29 verse 14, sabi po rito, oo, ako'y matatakpaan ninyo. Tandaan niyo po yung mga sinasabihan nito yung bayan ng Diyos na nagre-rebelde. No? Sabi rito, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan, titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook at pinagdalhan ko sa inyo. No? At ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo
na bihag. So ibig sabihin kahit na po ganun po yung nangyari sa mga sa bayan ng Huda at ng Israel, ay hindi pa rin naaalis yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Even sa atin mga kapatid, no, sabi ko one time, wala pong consistent faith, no, na nangyayari po sa atin. Even sa mga men of God, no, marami pong pagkakataon na they failed. And even us today, mga kapatid, wala pong tinatawag na consistent faith. Kasi po, sabi sa Bible, all have sinned and come short for the glory of God. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat po tayo nagkakasala, no? Pero yung kasalanan na ginagawa po natin, hindi na po natin intensyon. At kung nagkakasala man po tayo, paunti-unti na nababawasan, no? So God's desire has remained unchanged, no? Simula pa nung pagbagsak ng tao sa Garden of Eden, no? To do whatever it takes to bring back, no, everybody to Himself. That is why God used men of God na napag-aralan po natin sa origin. Next, no, we need to trust God. Amen? Kapatid, God is a God of many chances. No? We fail. Lahat po tayo, we fail. No? Pero ang Panginoon po, hindi po siya tumatalikod sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon, no, bumalik tayo sa Kanya at magtiwala. No? Si Jeremiah po, nagtiwala po sa Diyos. No? Ito po yung panalangin niya. Sabi niya, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Nagpamalas ka ng kagandahang loob sa libo-libo, ngunit pinaparusahan mo ang mga anak, ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. O dakila o makapangyarihan Diyos, na ang pangalay Yahweh at makapangyarihan sa lahat, dakilang iyong mga panukala at kahanga-hanga iyong mga gawa. Nakikita mo ang mga ginagawa ng lahat ng tao at ginagantihan mo ng bawat isang iyon ayon sa kanyang pamumuhay at gawa. Gumawa ka ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto at hanggang ngayon ay patuloy kang gumagawa ng mga kababalaghan sa Israel at iba pa mga bansa, kaya kilala na ngayon ang iyong pangalan sa lahat ng dako. Ibig sabihin, yung panalangin ni Jeremiah dito, pagpapakita na ang Diyos hindi nagbabago simula pa noon hanggang ngayon. Ngayon din po, ngayon lang nag-strike to sa akin, no? Ginagantihan mo ang bawat isa ayon sa pamumuhay at gawa. No? Kumbaga, kung ano, sabi nga, what you sow is what you reap. No? So, tatlong bagay, no, para mag-persevere po tayo. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Kailangan alamin mo yung purpose mo. Kailangan mong magkaroon ng pag-asa at magtiwala sa Panginoon. Ito po yung kung bakit nanatili po si Jeremiah at yung ibang mga men of God na magpatuloy sa kanilang journey sa buhay. And we as Christians, no, as Christ followers, kailangan din po natin gawin ito, no? Hindi po para sa akin po I encourage everyone, wag tayong kumilos sa Panginoon para pang routinary. Alam niyo po yung routinary, naglilingkod ng wala sa puso. No, yung hindi po tayo seryoso, no? Sayang po yung oras po natin na dito po tayo sa church, pero hindi po tayo namumunga, hindi tayo lumalago, at wala pong epekto o impact yung buhay po natin sa ibang tao. Kasi mahalaga po tayo sa Panginoon, no? Importante, may purpose tayo kaya tayo nilala ng Panginoon. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's masterpiece. Pag sinabi nating masterpiece, work of art, alam mo yung work of art, paguran, kumbaga detalyadong ginawa, eksaktong-eksakto para sa isang sitwasyon, sa isang purpose, sa isang mission. Lahat ng detalye, kung paano tayo nilalang ng Panginoon,
nilagay niya yon sa atin lahat. No? So we can do good things. He planned us long ago. Parang yung sinasabi niya, ginawa kitang work of art para magampanan mo o magawa mo, no, yung pinapagawa ko sa Diyos. So ibig sabihin, bawat isa sa atin, we are a work of art. No? Ginawa tayo ng Panginoon, eksakto. No? Pastor, wala naman akong impact sa ibang tao eh. No, nagkakamali tayo mga kapatid. Minsan, hindi lang natin binibigyan ng importansya. No? Minsan, baka hindi lang natin tinatanong, Lord, ano ba yung purpose ko? No? Ito, tandaan natin mga kapatid. No? Hindi lang natin napapansin, pero araw-araw, merong dinadala ang Diyos sa'yo. No? Kilala mo man o hindi. No? Dapat iniisip po natin, Lord, bakit dinala mo siya? Ano yung purpose mo? Kasi yun po yung time na alam ng Panginoon na ikaw lang ang makapagbibigay ng impact sa taong ibinigay niya sa iyo. Even sa sitwasyon, Lord, bakit ako dumadaan sa ganitong sitwasyon? Kasi alam ng Panginoon na pag nagtagumpay ka doon sa sitwasyon na yon, magagamit mo yon para ma-encourage yung ibang tao. Amen? Doon sa pag-aaral po natin sa origin, wala akong matandaan na man of God na negatibo yung kanyang impact. Lahat nakita ko may purpose eh. Kahit na negative po yung mga nangyayari sa buhay nila, pero may impact po yan dahil may purpose yung Diyos, no, sa kanilang buhay. So dito ko po tatapusin. Ako po, tumatayo po ako sa inyo. Nakatulad po ng mga ginagamit ng Panginoon sa Biblia, meron po tayo bawat isa. Sinasabi ko po sa inyo lahat na meron po kayong buhay na may purpose na kailangang isa pamuhay. Ano po yun? To know God, to bring Him pleasure, mag-glorify ang Panginoon sa buhay po natin, to become like Christ, mag-reflect ang Diyos sa atin, sa mundo, and to do what God has prepared you to do. No? Yung pangako ng Panginoon, ang magiging katatagan natin para po magpatuloy, para mag-persevere. Like all men of God, na ginamit ng Panginoon sa series po natin, one day, Jesus will come, no, also to take us home. No? This coming Sunday, no, maganda po yung piniprepare kong message. All of us, one day, no, we will meet God face to face. No? No more tears, no more pain. No? One day, He will wipe away every tears from our eyes. No? At wala na po tayong mararamdaman kung magpapatuloy tayo sa atin pong buhay pananampalataya. Kasi po sabi po sa Revelation chapter 21 verse 5, and the one sitting on the throne said, Look, I am making everything new. And then He said to me, write this down, for what I tell you is trustworthy and true. No? Ako po, naiinip, no? Lord, kailan ka darating? No? Marami nagsasabi, sana bumalik ka na kaagad. No? Pero ang Panginoon po, hindi po siya mabagal, no, sa pagtupad ng kanyang panalangin, sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Pero ang gusto niya lahat po maligtas. No? Kung nakakaramdam ka ngayon ng medyo parang nahirapan ka sa buhay, no, baka hindi mo alam yung purpose mo. Or hindi mo alam that there is hope. No? At I encourage everyone, like the man of God, no, na natapos po nila yung race. Sana tapusin din po natin ang race. Kasi ang Panginoon po, tapat.
iiwanan ko po kayo sa isang final verse po natin. Sabi sa Revelation chapter 29, verse 13 to 14, sabing ganon, "You will seek me and you will find me because you will seek me with all of your heart." Hindi niya sinabing you may. No? You will seek me. Kung hahanapin mo siya ng buong puso, hindi ka magdadoubt. No? Yes, I say, you will find me and I will restore your land. Ibig sabihin, pag kinatagpo ka na ng Panginoon, hindi lang ikaw yung magbe-benefit, hindi lang ikaw yung magbabago, no? Kung hindi yung lahat na nasa paligid po natin. I will gather you from every country and from every place in which I have scattered you, and I will bring you back to the land from which I sent you away into exile. Okay? Ano ang guarantee na gagawin ito ng Panginoon? Sabi niya, I, the Lord, have spoken. Let's pray. Lord, salamat po sa iyong salita. Ngayon pa lamang nagpapasalamat po kami sa kabuuan ng series na Origin, Panginoon. Salamat po sa mga turo, sa encouragement, sa mga bago na natutunan po namin sa series na ito, Panginoon. Lord, I pray na hindi po masasayang yung aming po na pag-aralan, hindi po masasayang yung aming pagparito, yung makumpleto po namin yung series na ito, Panginoon. I pray na tumimo po ito sa aming puso, makita po sa aming buhay, na pagpapakita lamang, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal bilang iyong nilalang, Panginoon. Hindi po kami aksidente. At alam po namin, Panginoon, na katulad po ng mga men of God, katulad ni Jeremiah, may purpose po kami sa buhay na ito. At ang purpose na ito ay maitaas ka, mapapurihan ka, Panginoon, at magawa ang purpose mo para sa amin, Panginoon. I pray, Lord God, patuloy na uminit yung amin pong pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa araw ng pananambahan, kundi sa bawat araw na kinakatagpo ka namin sa panalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, Panginoon, sa pag-a-acknowledge sa iyo, Panginoon. Saan mo kami magpunta, ano man ang aming gagawin, ay makita namin, Panginoon, na kumikilos ka sa aming buhay. Lord, I pray na hanggang sa huling chapter na pag-aaralan po namin next week, O God, ay maging buo po, Panginoon, ang aming pagtitiwala at ang aming pag-asa sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at maging buhay po sa aming puso, sa aming isip, ang lahat ng pinag-aralan po namin sa Origin Series. Salamat po, Ama, sa iyo pong papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen at Amen.